Hello mga Crevers, welcome back to my YouTube channel, and today's vlog ay mag-bake po tayo ng cake na blood orange chiffon cake. So tara, samahan nyo ako. Let's do this. Na sausawang Pilipino. So ito yung ingredients ko mga Crevers, 7 egg whites and then 1/4 teaspoon ng cream of tartar. I-beat lang po natin yan until mag-bubbles at foamy siya. Our next ingredients, yung blood orange natin mga Crevers, squeeze lang natin. Good for 1/4 cup po ito. So 4 na piraso lang mga Crevers ang gamit ko dito. So kunin lang po natin yung juice kasi juice lang yung kailangan natin. So first time ko po to siyang gamitin mga Crevers, and the result is okay naman po. Pwede rin kayong gumamit dito ng orange na ano lang, yung normal orange lang. So it depends sa inyo. Pwede rin kayong gumamit ng pineapple juice para mag-enhance ng flavor ng ating cake at the same time matanggal yung langsa ng ating itlog. So ito po yun mga Crevers. Tamang-tama lang yan. O yun, 1/4 cup. So okay na itong egg whites mga Crevers. I-add na natin yung sugar gradually. So it means tandahan lang po natin. Huwag na po yung ibuhos lahat. So until ma-add lahat yung sugar natin mga Crevers sa ating egg whites. And then pag naubos na yung sugar mga Crevers, it's time to adjust yung speed ng ating mixer up to full speed para po makuha natin yung stiff peak na kailangan natin para sa ating mirang. So ito mga Crevers, ganyan lang po siya. While waiting na matapos yung mirang natin mga Crevers, it's time to make our cake mixture. So dito meron akong 7 egg yolks at 3/4 cup na white sugar and then 1 teaspoon na iodized salt. So next natin ilagay is yung oil. Ang gamit ko dito is rapeseed oil. Pwede kayong gumamit ng vegetable oil or coconut oil. It depends sa inyo mga Crevers kung anong available sa kusina nyo. So yan po. And then yung next natin ilagay dyan is yung 1 cup of fresh milk. So fresh milk, pwede kayong gumamit ng evaporated milk or lukewarm water mga Crevers, pwede rin. So now, i-mix lang natin yan, i-whisk natin yan until mag-incorporate lahat yung liquid natin. Ito, bumalik ako sa aking mirang. I think this one is enough na. So nakita nyo mga Crevers, ayun, natuwid yung dulo ng ating mirang, di ba? So ito na yung stiff peak na kailangan natin mga Crevers. Yung mirang natin mga Crevers. And next, dito na tayo sa ating cake mixture. So yan, ito yung dry ingredients ko. Meron akong 2 cups na cake flour and then 1 teaspoon na baking powder. So i-strain lang po natin yung mga Crevers para po maging smooth yung texture ng ating cake mga Crevers. Kaya kailangan po talaga i-strain yung dry ingredients. Importante po siya mga Crevers. So next is yung 1/4 cup na blood orange na juice. In-squeeze natin kanina mga Crevers. So kailangan po natin gamitin yung strainer para hindi mahalo yung buto ng orange mga Crevers. At now, need na natin tong i-whisk para po mag-incorporate lahat yung mga ingredients natin sa ating cake mixture until maging smooth po yung texture natin mga Crevers. I-continuous lang po natin pag-whisk. Ayan po. And then, wag po natin kalimutan na gamitan ng spatula yung gilid mga Crevers para po matanggal yung mga dry ingredients at mahalo po dyan sa ating mixture. At then, maayos din po yung pagka-mix at matanggal yung mga buo-buo sa ilalim. So, kailangan po natin gumamit ng spatula tulad niyan mga Crevers. Ganyan po. So, after ito mga Crevers, i-mix natin ulit ng whisk para maging smooth yung texture ng ating cake. And then, pag natapos na nating i-whisk, tulad nito, pwede na nating ihalo ang ating mirang na ready na kanina. So, yung gamitin natin yung paghalo sa ating mirang mga Crevers is using spatula po para ma-cut and fold natin. So yung cut and fold method mga Crevers, siya po yung kailangan na gawin pag mag-bake po kayo ng chiffon cake mga Crevers. Sa pag-cut and fold kasi nakadepende yung chiffon cake mo. So depende sa iyo yan kung paano mo siya i-cut and fold. Pag nagkamali ka mga Crevers, ang tendency ang mangyari sa cake mo is bagsak. So, maging palpak po. So, ito, ganito lang po siya mga Crevers pag cut and fold. Kailangan po ng maingat po dito. Huwag mo pong madaliin. At huwag rin pong masyadong patagalin pag mix. Kasi pag matagal yung pag mix, ang mangyari is mag-deflate din. Babagsak din yung cake mo. So,
Kailangan po ng timing dito mga Kribers sa pag-bake ng chiffon cake. So now, ihalo ko na lahat tong tira na mirang mga Kribers. At ayusin lang po natin pag cut and fold para po maging maayos ang pagkahalo ng ating mirang at saka yung cake mixture mga Kribers. At then pag nakita nyo na wala nang halos puti, so ibig sabihin, yun na po yung tamang pag-mixture mga Kribers. At pwede natin ilagay sa ating prepared na baking pan or cake molder. So ito mga Kribers, I think almost done na tayo dito. Ayan po, ganyan lang po. At ito na mga Kribers, pwede na to. So ilagay na natin to sa ating prepared na cake molder mga Kribers. So paglagay nyo po dito, huwag nyo pong punuin yung cake molder. So nasa mga 3/4 lang po mga Kribers para po may space po pagtubo ng ating chiffon cake. Ganyan po mga Kribers para mag-even po yung distribution ng ating cake mixture. Then itaktak po natin to for 3 times. Ayan po. So it's time to bake our chiffon cake mga Kribers for 165 degrees Celsius in 1 hour. So steam bath pong gamit ko dito mga Kribers para po maganda yung hitsura ng ating cake. Sa gilid puti po siya mga Kribers. Different method po ito. So panoorin nyo to mga Kribers. So, i-check natin mga Kribers ang ating cake. So, 40 minutes pa ito mga Kribers, no? So, itong maliliit, pwede na to. Pwede na to kunin. Ayun. Luto na yung maliliit. So, kunin ko muna mga Kribers. So, i-check ko yung ibabaw mga Kribers. I-tap ko siya. Pag ganyan po, na kulay, okay lang yan i-open mga Kribers kasi hindi na po siya babagsak. So, tinusok ko yung gitna mga Kribers. Ayan, may hilaw pa nga. So, 20 minutes more. Ayun. After 20 minutes mga Kribers, ganito na po yung chiffon cake natin. Ayan, nagbitak-bitak na. So, may mali po akong nagawa dito mga Kribers. Ang ginawa ko is kinuha ko siya kaagad. Dapat naka-rest po muna ng saglit. Naka-turn off mo yung ating oven for 5 minutes. Turn off na siya. Pero ang ginawa ko is kinuha ko na agad siya mga Kribers. Kaya yun po mistake ko. At pag nailabas na sa oven mga Kribers, dapat may rack na kayo naka-ready ganyan. At itaob ka agad yung cake. At ang pagtaob ko sa cake mga Kribers, ayun po ang nangyari. Natanggal ka agad sa molder, diba? So dapat pala, ang ginawa dito is inakatambay lang din po yung molder sa ibabaw ng cake. Mali po yung ginawa ko mga Kribers. Kaya yung cake ko nag-shrink ng konti. Pero okay lang po. Masarap naman po. So ito na po yung mga Kribers, yung final natin. The blood orange chiffon cake mga Kribers. So sana po yung nagustuhan nyo. Thank you so much for watching. Bye-bye.